Gumaya sa mga boses ng mga sikat na personalidad sa bansa. Iba na may pinagsimbahan. Mali, Martina. Alam naman kagwapo mo naman pala. Hoy, si JR, ang pogi-pogi niyan. Lagi kayo manood ng kasangga mo ang langit. Kilalanin natin mga nagmamayari ng boses sa likod ng mga sikat na mga telenovela, patalastas at drama. Ito po si Paring Ray. Pasukin natin ang buhay ng mga dubbers at voice artists. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng iyan ngayon sa ating Kasangga Mo ang Langit. Paliwanagan mo! Yun! Mula sa kaliwa, pumunta sa kanan, ha? Mga karakter sa drama sa radyo, nating subaybayan mula umaga hanggang hapunan, ating tunghayan. Ang DZRH ang isa sa mga estasyon na nangunguna sa mga dula at drama sa radyo. Tulad din ng inyong lingkod, sa radyo din unang namayagpag ang pangalan ng veteranang aktres sa radyo, Luz Fernandez. Sa pagiging radio drama talent ng DZRH, nahasa ng gusto ang galing ni Luz sa pag-arte sa radyo, maging sa telebisyon. Naku, anak. At hindi ka rin nanliligaw. Ano po ang naka-influensya sa inyo para pupasukin ng ganito na natin? Honest? Talent free. Kasi ang breadwinner ako eh. Fourth year high school pa lang ako, nagdadrama na ako sa radyo. Mga kapatid ko mas bata sa akin, yun na nagpatuloy. Kasi may trabaho na ako. Kahit maliit ang sweldo, meron. Bakit may mga... Kasi ulila na kami sa father. Mother ko housewife ngayon. Kaya yun. 15 taong gulang pa lamang si Luz na mapasok bilang radio drama talent sa tulong na rin ng isang kaibigan. Meron akong kababata sa Sampaloc, nagsa-sound effects siya. Tapos minsan sinama niya ako sa RH na, doon pa ako. Siyempre, audition na. Hindi ka naman binibigyan ng part. Eh, sa loob ko, pag talagang magkakaroon ako ng part, magkakaroon siya. Tapos, tinitingnan ko schedule, meron na akong part na Boys 1. Unang-una muna, sustaining. Ibig sabihin nun, pag-sustaining walang bayad. Kahit sa pera, walang bayad talaga. Paboy, pero tuntunga ka na siya. Boses ng matandang babae o dili kaya naman ay kontrabida ang madalas na ginagampanan na karakter ni Luz sa mga drama kanyang kinabibilangan. Isa na rin sa mga pinagbibidahan niyang drama ay ang Gulong ng Palad, kung saan gumanap siya bilang Aling Menang. Paliwanagan mo! Dahil na rin sa naging magandang takbo ng kanyang career sa mga drama, ay tuluyan na rin itong napamahal sa kanya. Mahal na mahal ko ito. Palagay ko kahit di mo ako bayaran, gaganap ako eh. Dahil sa pagmamahal ko sa radyo drama, hindi ko maiiwan eh. Hanggat gusto pa ako, okay. Enough compensation ay maligaya ka, di ba? You enjoy it. Kamukha ito. It's not a job or work. Tapos bumayaran ka pa? Oo, di ang swerte yung tao, di ba? Tulad ni Luz, veterano na rin bilang radio drama talent si Mike Perez na may tataguri sa hanay ng mga dramaturgo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga gilon naming taga-subaybay. Ito makapanindig balahibong panimula ni Mike sa isa sa pinakamatagal ng drama sa radyo na marinig pa rin hanggang sa kasalukuyan, ang Gabi ng Lagim. Gabi ng Lagim. Dekada 60 nang unang mag-umpisa bilang radio drama talent si Mike. Walang audition ako. Ihaling ka, sasamahan kita. Kahit doon sa likod ng sinihan. Dali ka, dali! Naswerte naman nakuha ko. Doon ako nag-start. Bahala! Drama narrator na yung mga nag-announce ng drama, gano'n, mga nakalipas na kasaysayan, ipinababatid ko sa mga listeners na gano'n ang mga nangyari. Taon man ang lumipas, maswerte pa rin na hindi nagbabago ang kalidad ng kanyang boses mula noong nagsimula siya. Gano'n pa man, pati ni Mike ang mga pagbabagong nangyayari sa industriyang napamahal na sa kanya.
Eh ngayon medyo konti na nga ang drama. Iba na ang bayad ngayon. Kasi no araw, pag ang drama, walang sponsor, sustaining, ang per script nun, 1 peso. Pag sponsor drama, 5 pesos. Ngayon naman, kasi medyo bumabangin ang per script ng drama. 5 years na o 4 years. Noon, ang per script is 145, 150, may umaabot sa 200. Ngayon ay mababa na. 80 na lang per script. Nasaksiyan din ang aming grupo ang aktwal na pagsasadulan ng drama sa radyo. Ito ang sinaunang sound effects na hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin pagdating sa mga radio drama. Itabi mo na dyan. Bukod sa mga sinaunang paraan ng paglikha ng mga sound effects, kapansin-pansin pa rin ang pagkapalit ng boses ng mga gumaganap sa drama. Tulad na lamang na pinamalas ni Vilma Borromeo, isa rin sa mga radio drama talents. Kayang-kaya nitong gayahin ang boses ng isang bata, mapalalaki man o babae. Parang yung character na ginagampanan nyo. Iniisip nyo na kayo yun, parang gano'n. Oo. May character breakdown doon. Tapos nakalagay kung anong role ka. Tapos pag-aaralan mo yun, iaakma ko yung character na yun dun sa role na yun. Sample sa bawat, let's say, yung batang lalaki. Oo, sige. Sabi mo eh. Laro tayo, ha? Oo! Hintayin kita dun, ha? Batang babae. Iba sabi mo sa akin, dadalawin mo ko. Bakit hindi mo naman ako dinalaw? Namimiss na nga kita eh. Lumabas din kayo sa Princess Sarah? Oo, ako si Princess Sarah. Ayon pa rin sa kanya, ang pagboboses o pag-arte sa radyo ay may kahirapan kung yahambing ito sa pag-arte sa harap ng kamera. Sa TV kasi, di ba, facial expression. Pero sa radio, ang lahat ng listener bulag eh. Kaya, boses mo pa lang, kailangan sa boses, ia-acting mo na yon. Para pag napakinggan nila, talagang madadala mo sila. Voice, kaya nga tinawag na voice acting. Tulad na rin nila Vilma, kaya rin magpalit-palit ng boses ni Chiquit del Carmen Amor. Yung mga characters na ginagampanan nyo sa radyo, ano po ito mga ito? Yung normal voice ko, boses batang babae, boses batang lalaki, medyo matanda. Pwede po tayong makarinig example ng mga lines na ginagawa nyo sa radyo. Sa radio, tulad na sa batang babae, pag medyo malita. Sabi ko na sa'yo kasi ako nang pupunta dito, ang kulit-kulit mo eh! Yun. Tapos boses batang lalaki. Bakit mo ba ako inaabay? Sabi ko sa'yo, huwag mo akong kulitin, yung kulit mo eh! Yun. At yung natural voice yun. And ito yung natural voice ko. Mahigit 3 dekada na rin ni Chiquit sa ganitong larangan. Hindi nakapagtatakam, bihasa na rin siya sa pag-arte sa mga drama sa radyo. Pag talagang hilig mo, hindi talaga mawawala yung kahit siguro. Halimbawa, mawala ka sandali sa radio. Babalik at babalik ka dahil love mo talaga yung ginagawa mo. Kasi once na nasa radio ka, fun talaga eh. Hindi mo masasabing work siya kasi nag-i-enjoy ka, you're having fun. Kaya naman isang mensahe ang kanyang iniwan sa mga nagnanais sa sundan ng yapak ng mga katulad nilang radio drama talents. Ay, na-encourage ko kayo. Kung meron kayong talent and palagay nyo talagang love nyo itong gagawin ninyo, sige, tuloy nyo lang. Kasi once na nasa radio kayo, masaya. Masaya talaga. Hindi ninyo makakalimutan once na nasa radio kayo. Kasi takumbong. Nahulog ka. Ay, talaga. Concerned siya. Concerned siya sa safety ko. Mga boses sa likod ng kinakikiliwang anime at telenovela ang ating makikilala sa muling pagbabalik ng Kasanggabong Langit
Gandang araw sa inyo.